Guys, welcome to this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Energy ng collective. Do you wanna make me tonight? Naka-recover ka na from heartbreak and because of that, naging active ka na. And lively or naging matapang ka na. Alam mo, may freedom ka na mag-take na action, na mag-umpisa na gawin mo yung gusto mo. Na simulan mo yung gusto mong simulan na gawin. Yung wala kang pag-aalinlangan, wala kang pag-alangan na umpisa na gawin. Kung ano man yung mga gusto mong gawin. O nais mong gawin. The Chariot in reverse and Two of Cups. Yung hindi mo nagagawa dati kasi nag-hesitate ka na gawin yan, yun ang gagawin mo, ang mag-reconcile sa person mo. Para hindi ka na nag-overthink, para hindi ka na na-stress, para hindi ka na ka-experience sa anxiety, para makasama mo na siya, para peaceful na yung buhay mo, para there's balance na sa inyong dalawa and harmonious na yung connection nyo, relationship nyo, so that you will be together. Maging close na kayong dalawa and kasama mo na siya. At mawala na yung delay. Para hindi ka na mag-antay kung kailan mo siya makasama. Kaya mag-reconcile ka na. Para hindi ka na mag-antay na matagal. Para magkabalikan na kayo. Para makabalik ka na sa kanya. Para makabalik na siya sa'yo. And para matagumpay na mapag-umpisa kayo ng relationship. Yan. Kasi you're not happy or hindi mo na nai-enjoy yung buhay kasi, or you're not comfortable, or else you feel not stable, not secured on your own. Kailangan mo ng partner sa buhay mo. Kailangan mo siya sa buhay mo. Dahil merong against na family na nanglilitok sa'yo. It's a family na nililito ka, dinidistract yung isipan mo, or may mga sinesend na distraction sa'yo. Because of the insecurity of this family. May insecurities to. Kasi may mga nawala sa kanya. O sa kanila. May na-miss opportunity o may mga nawala sa kanila. Kaya na-insecure, gumagawa ng deceit para linlangin ka. I-distract yung isip mo para wala ka sa focus sa person mo. Mayroon silang sinesend na distractions or nililito nila isipan mo para hindi kayo buo ng pamilya ng person mo, para hindi kayo mamuhay ng wish fulfillment o yung wish yung buhay, para hindi kayo mamuhay ng fulfilled, happy, contented yung person. Gusto nila ma-miss yung opportunity
to live together, to be together, ganun. And para bang inaatake nila yung ano mo, yung confidence mo. Gusto nila may insecure ka. Para bang tingin mo sa sarili mo, you're not attractive. So, maaaring inaatake din nila yung beauty mo ng pwedeng witchcraft para you will feel insecure or tingin mo sa sarili mo, isipin mo sa sarili mo hindi ka attractive. Kaya sila pinapapatay ng galing. Yung mga gumagawa ng witchcraft, diba? Kasi ganyan yan sila. Naghasik ng lagim. May sariling buhay, hindi naman pinapakalaman ng mukha nila, na-insecure na sa mukha ng iba, o sa confidence ng iba, gagawa na ng witchcraft, atakin na yung mukha, hanap buhay, para maging feeling fulfilled sila. Para isipin nila sila na maganda pag sinira nila mukha ng iba. No? Yung beauty ng iba, pag ginawa nila ng black magic yung mukha ng iba, pag nasira nila yung confidence ng iba dahil sa ginawa nilang witchcraft sa mukha ng iba o sa hanap buhay ng iba, feeling nila sila maganda. Maganda na sila. Fulfilling daw kasi wala nang hindi nila mas maganda sila kay pinapangit nila yung inatake nila ng witchcraft yung mukha, mga ganon. May mga ganyang tao ha. Kaya talaga itatapon sila na sa impyerno. Sa Bible yan. Kasi nga, paka-evil nga nila eh. Kahit anong simba nila, na ganyan ang gawain nila, witchcraft, black magic, impyerno pa rin sila. So, temperance. Kala nila, pag pumasok sila sa simbahan, magugasan yung makasalanan nila. Ulit na naman sila, magawa ng mga kademonyuhan, witchcraft. Akala nila, pagka tuwing simba nila, prayer nila, hingin ang kapatawaran ng simbahan, malinis na, nalinis na yung natanggal yung kasalanan nila, absuelto na sila. Akala lang nila yun. Tapos, ganun na naman ang gagawin nila. Balik na naman sila sa pangungulam, mga ganyan. Tapos, magsimba na naman sila para malinis na naman daw sila. Ganun yung mga ano nila, paniniwala nila. Yun kasi yun ang sinasabi nung, ewan ko sino nagpinto niya sa kanila, nagsabi niya sa kanila na gano'n. Para ma-cleansing sila, para matanggal ang kasalanan nila. Hindi yun matatanggal sa pagsisimba ang kasalanan nila. Nadadagdagan lang. Nadadagdagan. Dahil paglabas nila sa simbahan, mangulam na naman sila. At hindi basta-basta nakasalanan yan niya. Sabihin nila na, kaya nga pinako si Jesus Christ sa krus para sa mga makasalanan Hindi naman makasalanan lang ang tao sa kanila. Demonic yung ginagawa nila, hindi naman makasalanan lang yun. Kaya pinapapatay na ng God yung mga yan Dahil hindi lang kasalanan yung ginagawa nila. Kademonyuhan na. Yung kasalanan ay kagaya ng pagnanakaw. O pag nagbago yung magnanakaw, pwede pa yung ano. O kagaya ng pakikiapid. O kasalanan yun. Yung witchcraft, yung mangulam ka, mambarang ka, hindi lang naman kasalanan yun. Demonic na yun. Kademonyuhan na yun. Kaya pinapapatay ng God. Di ba? Utos ng God, patay ng mga magkukula, mambabarang. Patayin ng mga witches, wizards, warlocks. Kasi hindi na sa kanya yun. Hindi niya na people yun. Hindi niya na sakop yun. Yung mayan. Sakop na ng Diablo yan Alagad na ng Diablo yan Hindi niya na people yan. Yan yung tinatawag ng Diyos na ni Jesus Christ sa Bible na anak ni Satanas. Hindi anak ng Diyos. Yan ay mga anak ng Satanas. Yun nga lang, kasalanan lang ang tawag, yung ginagawa tawag ng Jesus Christ ay anak ni Satanas, hindi anak ng Diyos. Yan pa kaya, demonic yung ginagawa. Sobrang init dito. Kaya grabe ka kainit dito na Sanay na ako. Sana ako. Nakalimutan ko yung asin. Ay, yung kape. Ito lang mo. Sobrang yan. Oh my God.
Ba't dalawa? Dapat kape yung isa. Bukas na, ito na sa'yo. May dito kayo niya. Kung niya ako sa muna. Ay, upright na. Wala ka bang may inom na kape? Wala, naubos na yung kape. Kaya mo na. Puto na lang gaw. Sarap. Queen of Cups. Sarap yan. Mga nam. Baka sa inyo to. Hindi, meron ako dun. Thanks. And, Singaw-singaw, madainit ha. Pag ganun mo muna ito. Grabe. ayaw mo na. Kasi maingay minsan sa labas. Nagpapatugtog sila. Init nga eh. May malulungkot. Ang gusto nila patinggahin, no? Patinggahin. Patinggahin yung connection nyo na hindi kayo mayunite. Ganon. Pero hindi sila mag-rejoice. Hindi sila magsaya. Parang maging emotional sila. Alam mo, madalas emotional. Maging emotional. Maging malambot. Maging mahina. At maging emotional talaga. Why? Let's see. Because makikita ka na lang you're strong. You have inner strength. Or else, strength na to ay mag-clarification with strength. Kasi, nagtagumpay ka. Saan? Kasi nga nakikita ka nila na, makikita ka nila na you're strong. Kasi you are strong. Kung di man makikita nila, maramdaman nila. You are strong. Kasi nagtagumpay ka na makawala sa kanilang control, manipulation, restriction, witchcraft. Hindi ka na nila victim. Because you're victorious over them, over your enemies. See? Init. And you're starting a new beginning in your life, a new chapter in your life na. Active, lively, passionate, malayang kumilos, gumalaw, and aggressive, excited to take action, to make a move, to pursue your goals, to do things that makes you excited, that you're driven by excitement, or mag-start ka ng buhay na exciting. Exciting na buhay. Yan. And nakakatulog ka na mahinding. Hindi ka na affected. Hindi na nila mamanipulate yung isip mo. Hindi ka na nila mapabalisa. Hindi ka na nila magulo yung isip mo. Hindi na nila ma-attack yung isip mo. They will see you and you will start a new beginning na new chapter in your life that you are the boss. You have authority. You are strong. Strong ang mind mo. You're like emperor na. Ikaw ang nagkakaman. Hindi ikaw ang inuutusan. Kundi ikaw ang nagkakaman. Ikaw ang nag-uutos. Yan. You're brave. Structured. Secured. Stable. Firm. And let's see.
At itong nagja-juggling nito, maybe may option or maring dahil nagja-juggling, maring nagpa-juggling sa kanya, yung pagja-juggling niya dyan ay kung person man yan, ay yung parang nalilito siya, hindi makapag-decide. Magkaroon ng new beginning sa inyo. May blessing na i-offer sa'yo. Itong taong to. A new beginning, new love or blessing. A hardworking person. A reliable, a good provider person. And this person will choose you na mag-umpisa kayo ng relationship. At sisikat ka. Maging popular ka. Because of this person. Magagagrant yung wishes mo. I mean, mamuhay ka ng gusto mong buhay. Fulfilled, happy, positive. Clear yung isipan, judgment mo. Nagka-clouded sa judgment mo. Hindi lahat ng ginagawa ng deceit ay manatili na lamang ng biktima. Pwedeng inaalaw mo na ng God yun na magtagumpay ang deceit o witchcraft na ginagawa sa isang tao. O pwedeng sa mataong pinili niya para madiskubrihan nila ang makakayanan nila na papatay sa alagad ng dilim. Natatapos sa mga alagad ng dilim. Para malaman nila ang mga taglay nilang kakayanan through sa pinagdadaanan nila na hardships, kung paano nila ma-overcome yan. Kasi the more na inatake ka ng kaaway, the more na mapipilitan ka na mag-shed ng skin mo. Mapipilitan ka na madiskubrihan at alamin ang makakayanan mo. And it's lethal for the enemies, for the evil. And afterlife, wala din kawalayan mo yun. Ando nag-antay ang punishment ng God sa kanila. Exodus 22:18, pinapapatay sila. Meron din verse sa Bible na ang mga napapractice ng witchcraft or sorcery, ang sabi ng God, itatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang souls na may well, mayroon dito nagnanakaw siya. Queen of Pentacles ang energy niya. Kaaway ito, gumagawa ng deceit. Kasi umiiral pagka-greedy niya. See? Gumagawa siya ng manipulation, spiritual manipulation. Ginagamit niyong religion to manipulate others spiritually. Alam niyo, minamanipulate yung isipan nila. May sinasend siyang utos sa isip ng tao. Mga beliefs na lies and deception, manipulation. Sinasamahan niya ng religious beliefs o mapamahiin to convince yung victim nila na sumunod sa will niya.
Kung anong nais niya. Para hindi makapag-risk. Para matakot na gawin ang gusto. Para under sa control nila. Walang kalayaan na gawin kung anong nais gawin. Puntahan ang gustong puntahan. You see, we will learn a lot sa bawat videos ko, and all are true. All are exposing hidden doings of the enemies. Tama. Bangus. Pero, sa kabila ng mga ganyan, na deceit, tingnan nyo, hindi ka mapastagnan. That's why, itong mga kaaway na ito ay manghina. They will see how weak they are. Kasi, sa kadiliman sila eh. Yun ang pinili nila eh. Sa kabilang buhay, may punishment pa ng God. They cannot control you anymore. And after life, nag-aabang na sa kanila ang punishment ng God. Nasa Bible yung punishment. Doon. Sa mga gumagawa ng witchcraft. So yan, nasa Bible yan. Ano yung punishment na sabi ko na kanina. So ito na lamang for collective reading.